Hello pong muli mga kababayan ko. Ngayon naman po pag-usapan natin itong ginawang rally ng mga pro-government vloggers kahapon. May 17, Friday. Na sabi ng mga DDS vloggers, nilangaw daw. Kasi siguro konti yung dumating. Hindi naman pinapakita masyado sa video. Pero ang isang nakakahanga-hanga po dito sa nangyaring ito ay nagsidatingan po yung mga pro-BBM, pro-government na mga vloggers na galing sa malalayo, mayroon pang galing Mindanao, galing ng Iloilo, may galing sa malalayo. Actually ako, nag-message na ako kay Mami Ping na sabi ko, sasali ako dyan. Kaso, ang naging problema ko po, May 17, unang-una, medyo gipit po sa panahon. Masyadong na-schedule kaagad. Kasi naibalita yan, ilang araw lang siguro mga 2 weeks lang, ng panahong yun, grabe yung sakit ko. Nagpapagamot ako. Tsaka gusto ko naman po kasi makapag-contribute man ako. Wala naman ako may contribute. Hindi pa nga ako sumasahod sa YouTube. Wala akong sahod sa YouTube. Ngayon, gustong-gusto ko pong pumunta. Gustong-gusto kong sumali. Kasi gusto ko po talagang magsalita doon sa entablado. Marami talaga akong gustong sabihin. Pero, yun nga po, ang naging problema ko is although medyo magaling na ako ngayon, pero talagang nasa nagpapagamot pa. At saka yun nga, medyo gipit. Very tight yung pagkaka-schedule. Sana kung nangyaring nung announcement, mga 1 month after pa, naka-schedule para napaghandaan. 'di ba? Sana po hindi lang ito ang una at huli na rally. Kasi sa mga susunod, pag nagkaroon ng uli ng mga susunod pang rally, ako po ay gusto kong makapagsalita din doon. Kaya lang, inaabot din po ako ng hiya kasi hindi naman ako na-invite. Kasi nga, hindi naman ako sikat. Kasi kung titingnan po natin, ang nandoon lahat, yung mga in-invite lang po, hindi naman in-invite lang, actually, invited lahat ng mga pro-government, pero yung mga talagang na-mention ay yung talagang mga sikat na vloggers. So, parang medyo nahiya man akong makigulo, makisali. Kasi hindi man ako sikat. Pero, siguro, kahit man siguro hindi ako sikat, pag dumating siguro ako doon at makiusap man ako na pwede bang magsalita, papayagan man siguro. Ngayon, sana po, ang hiling ko, wish ko lang na sa susunod, pag magkaroon pa ng rally, actually kung nasa Manila, kasi malayo ako, nandito ako sa Bicol Noong panahon na nandiyan ako sa Manila girl ako, kahit papaano malapit. Malapit doon sa where the action is. Dito, malayo, manggagaling pa ako dito. Siyempre, gastos. May gastos. Wala na rin kaming bahay dyan sa sentrong Manila. Dati may bahay kami dyan. Yung bahay ng kapatid ko nandoon sa Cavite. So, kumbaga medyo sana nung panahon, sana hindi na lang kami umalis ng Manila Alam nyo, nagsisi ako na umuwi pa ako dito sa probinsya Actually, diyan kami sa Manila talaga nagtagal yung
halos 2/3 ng buhay ko ay sa Manila kami namuhay. Kailan lang ako umuwi dito ng Bicol? Alam niyo mga kababayan kung bakit ako umuwi ng Bicol? Unang-una noon ay kasi para tumulong ako doon sa pag-aalaga doon sa nanay naming matanda at may sakit. Kaya nag-decide ako na umuwi na dito. For good. Tsaka yung kinatakutan ko kasi sa Manila, yung lagi nun binabalita yung the big one. Eh nakatira pa naman ako sa condo, 26th floor. Eh inabutan nga ako minsan ng lindol doon sa taas, talagang feel mo yung makita mo talaga nagsusway. Kaya medyo natakot ako. Hindi ako makatulog. Hindi ako nakakatulog. Stress na stress ako doon sa na anytime daw pwedeng umistrike yung the big one na lindol. Na doon pa naman ako nakatira sa building na mataas. Kaya sabi ko, nakakatakot na ako dito sa Manila, uwi na ako ng probinsya. O kaya umuwi ako ng probinsya. Pero tingnan mo hanggang ngayon, wala namang the big one eh. Pero, di ba, we never know. Pero talagang parang nagsisi ako na umalis akong Manila eh. Gusto ko nga bumalik Manila eh. Parang nalulungkot ako dito sa probinsya. Patay na yung nanay ko, yung inalagaan ko eh. Tapos mag-isa na lang ako dito. Mag-isa lang ako. Mga kapatid ko, yung nasa Manila, mayroong nasa abroad. Tapos may isa akong kapatid, nandiyan dyan sa sentro. Nandito kasi yung lupa ko eh, yung property ko. Iniisip ko nga po na umalis dito. Gusto ko bumalik na lang Manila. Kasi ang problema ko dito, yung kuryente nga. Kahapon nga, Diyos ko, ikwento ko sa inyo, kahapon, mula 6 o'clock in the morning, brown out maghapon. Bumalik ng 6 o'clock, nagkailaw ng 6 o'clock, pero sandali lang. Hindi nga naluto yung sinaing ko sa rice cooker. Hindi naluto. Niluto ko patuloy sa sa gaas. Nawala ulit yung ilaw, bumalik alas 10 na ng gabi. Ganito po katindi ganito kasalot ang kuryente dito sa Albay. Ewan ko ba kung bakit lagi na lang na ganyan. Dito lang yata sa Albay yan eh. Kasi sa ibang probinsya dito sa Bicol, parang hindi naman ganun eh. Kaya parang gusto ko nang umalis dito eh. Dahil nga dito sa kuryente, minsan, kahit na gusto kong online tutorial, hindi ko magawa kasi nawawala nga bigla ang kuryente eh. Nagtututorial ako dati. Sino ba naman matutuwa na kliyente, estudyante na biglang nawala ang kuryente? Hindi naman nila maintindihan kung bakit. Baka daw hindi ako magbabayad ng kuryente. Hindi nila maintindihan yon kasi sa bansa nila walang ganon. Walang ganong problema ng mga brown out. Kaya tuloy, hindi na ako makapag-tutorial. Kahit na pa man trabaho sa internet eh, pag ganyan na, yun, bakit ba kinukwento ko? Ano ba yung pinag-usapan natin? Yung rally. Yun nga po, nanginayang ako na wala na ako sa Manila. Kasi pag ganito na may mga rally-rally na ganyan, gusto ko, kung nasa Manila ako, di sana, very convenient sa akin na makakapag-attend ako. Makakatulong pa. Eh ngayon, hindi dito ko. Pero mga kababayan, maganda po yung ewan lang kung ano maging epekto nun kay Sarah, no?
Yun lang po mga kababayan, inano ko lang, kinwento ko lang yung napanood nyo siguro. Hindi masyadong nagkatao kasi kagaya nung sabi nung iba, sana raw. Well, siguro ko ganito, yung organizer na si Mami Ping, first time kasi niya to na gumawa ng ganitong rally. O di ngayon, kumbaga, lesson learned. Yung mga iba kasing gustong pumunta, siyempre may mga trabaho, sana daw, weekend, Saturday, sana ginawa. Saturday kasi may trabaho pa rin Well, half day naman. Saturday or Sunday. Basta ang request nila Saturday. Even ako, nagipitan kasi ako dun sa schedule Sana kung mga matagal-tagal pa, mga 1 month halimbawa, napag-usapan yon yung tungkol sa rally. Tapos, ano ka agad? Schedule agad. Kumbaga, sana kung medyo tumagal-tagal, na-promote pa rin sana ng konti. Para mas marami yung makapunta kasi napaghandaan. 'Di ba? Hello, Mami Peng, if you're listening, sana po yung medyo yung pagkaka-announce, wag naman na biglaan. Sa ano na? 1 week after Biglaan. Kumbaga, biglaan Maganda yung medyo matagal-tagal pa ng konti, mga 1 month from announcement, yung schedule. Nang sa gano'n, nakapaghanda, lalo na yung mga manggagaling sa malalayo. At saka yung araw, hindi yung petsa, yung araw. Nga naman. Kasi yung may mga nagtatrabaho, syempre, para makapunta rin sila. So, yun ang pwedeng i-take into consideration is yung araw na ang request nga ng marami is gawing Sabado, hindi yung ordinary days. Talagang wala masyadong makakapunta at saka wag masyadong gipit sa panahon. Yung medyo matagal-tagal pa at na ipopromote din yung preparasyon din, 'di ba? Yun lang po, mga kababayan. At sana nga, sa susunod, kung siguro ko naman, hindi ito magtatapos dito, magkakaroon pa yan ng mga susunod pa, sana makapunta na ako. Okay, yun lang po mga kababayan. At sana po, panoorin nyo rin yung nangyaring rally. Okay? So, thank you po mga kababayan. At hanggang dito na lamang. Thank you for watching. See you soon.